Hiya! For today's video ay tutuloy na po natin ang part 2 ng ating DIY Visit Visa application for Mama. At panoorin nyo na rin po ang first day out ni Mama dito sa UK. Sa part 1 nga po ay na-discuss ko na po sa inyo kung anong mga requirements or mga documents na pinasa namin, paano sagutan yung mismong UK VI form, at sa VFS kung paano mag-book ng appointment for biometrics, at kung paano mag-self-upload. Kung hindi nyo po nakikita ang part 1 ay hanapin nyo lang po sa page na ito. Dahil andun na po ang step by step, pati po mga sagot ko ay pinakita ko na po doon para hindi na rin kayo mahirapan. Kaya simulan na po natin ang ating part 2. Dito po ay didiscuss ko kung ano yung mga ginawa sa biometrics. At andito na din po ang sample ng invitation letter na pinasa ko. So after mo nga mag-confirm ng appointment mo sa BFS ay makaka-receive ka ng email na ganito. So ang binuo ko po kay Mama ay 30th of January 2004 at 1:15 PM. At nakalagay na din po dyan yung mga requirements na kailangan yung dalhin sa mismong appointment nyo po. Dalhin lang po ang passport at print out po ng attached appointment confirmation letter. Ito na po mismo yan. Nakalagay na din po dyan ang list ng mga documents na sinelf-upload ko po. And then, ito po yung resibo ng courier fee po ng passport ni Mama para hindi na po siya bumalik sa BFS. So, sa mismong appointment po ni Mama ng biometrics, ay pinadala ko pa din po lahat ng original documents at mga printout ng mga documents namin na galing dito sa UK para lang po makasigurado. Pero sabi naman po ni Mama ay hindi naman daw po yun hinanap. Passport lang po at appointment letter ang hinanap, yun lang po. Tapos pinicturean lang po siya doon at fingerprints at tinanong daw po siya kung anong gagawin niya sa UK. Ang sagot niya lang po ay magtutour lang po siya dito sa UK. After po ng biometrics ay naka-receive na po ako ng email na na-forward na po sa UK VI ang aming application. And then, the next day po ay naka-receive naman ako ng email sa UK visa section ng aming application. Ito po yung email na na-receive ko. Dahil standard visa application lang po ang sinubmit ko or binayaran ko, 15 working days po ito. Pero, after 7 days lang po ay meron na po siyang decision. Ganitong email lang po ang marireceive nyo. Wala pong nakalagay kung successful ba or denied ang visa application nyo. Kaya naman kakabahan po talaga kayo. Pinost at pinagtanong ko po yan sa ibang group. Ang sabi po, pag ganyang email ang na-receive nyo, ay successful po ang decision. Pero overthink po talaga ako ng malala. Kasi nga po, walang nakalagay kung okay ba or hindi. And then the next day po, ito namang email na to ang na-receive ko. Wala pa rin nakalagay na decision pero dispatch na daw po. So sabi po dun sa group na pinagtanungan ko, kung denied daw po ang application ay marireceive mo muna ang explanation from UKBI bakit na-refuse po ang visa. So noong mga oras na yan, nagkakaroon na po ako ng hope na successful po ang visa ni Mama kasi wala naman po ako na-receive na email ng explanation. Pero overthink pa din po ako. Hindi ako makakalma hanggat hindi ko nakikita ang visa sa passport ng Mama. So ayun, after 2 days po ay na-deliver na po ang passport kay Mama. At thank you Lord po dahil may nakadikit na visa. Successful po. Please take note lang po na after 2 weeks pa po valid ang visa for travel. Ang akala ko kasi ay agad-agad pwede na siya makaalis. Noong okay na po ang mga visa, ito naman po ang aking mga inasikaso. Una po ay kailangan ko munang mag-book ng ticket. Pero bago po ako nag-book, naghanap po muna ako ng pwedeng makasabay ni Mama. Kasi kung wala siyang makakasabay ay kailangan ko pong umuwi at sunduin siya. Dahil natatakot po si Mama na umalis mag-isa. Pero thank you Lord po talaga dahil yung mabait ko pong katrabaho ay umuwi po ng Pilipinas at sumakto po sa validity ng visa ni Mama ang kanyang pagbalik dito sa UK. Sa Qatar Airways nga po ako nag-book at balikan na po ang ticket ni Mama. So, nung may departure date na po ako ni Mama, ang next ko naman pong inasikaso ay ang kanyang travel insurance. Medyo may kamahalan po ang aking nakuhang travel insurance dahil gusto ko pong makasigurado, gusto ko po ay malaki din po ang kanyang coverage. At good for 6 months na po. Kung gusto nyo pong malaman ay comment down below nyo lang po kung ano po yun. At ibubulong ko din po sa inyo yun. Si Mama po pala, bago ko po siya i-apply ng kanyang visa, para po makasigurado ay pina-general check-up ko po muna siya. So, pina-blood test ko po siya, ECG and X-ray at pina-check up ko po siya sa kanyang consultant para maresetahan po siya ng kanyang mga kailangang gamot na inumin sa loob po ng 6 na buwan. Magastos po pero gusto natin na palagi tayong nasa safe side. At hindi ko po makakalimutan ang request nyo. Gusto nyo po ng sample ng invitation letter na ginawa ko para kay Mama? Kaya naman eto na po, isi-share ko na po sa inyo. I-post nyo na lang po at i-screenshot ito.
Sorry at ang pangit po ng pagkaka-edit ko, hindi po ako magaling sa ganyan. Palitan nyo na lang po yung address ng British Embassy dahil bago na po sila at lumipat na po. So, ayun lang po ang ating part 2. Kung gusto nyo pa ng part 3, para malaman ng mga documents na aming hinanda sa mismong flight ni Mama at kung ano-ano ang mga tanong ng immigration officer sa Pilipinas at pagdating dito sa UK. Comment down below lang po at itatry ko pong gawan agad ng vlog iyon. At yun lang po muna ang ating vlog for today. Thank you for watching. See you later. Bye!